Hello! Good evening guys! Ayan, so nandito na naman ako para i-share. Kagaya ng sinabi ko kanina, meron na naman akong i-share sa inyo. At ang topic natin ay ang tungkol sa insomnia. O ayan, sino ba dyan yung nakakaranas nito? Aba, ay pag ganito ang nararanasan mo, napakahirap po. As in talagang yung hindi ka talaga makakatulog, 'di ba? So bago tayo pumunta sa mga kung ano yung treatment kapag ikaw ay may insomnia, so alamin muna natin guys kung ano yung mga cause. So ano yung dahilan bakit nagkakaroon ng insomnia yung isang tao, okay? So meron akong ibibigay na ah, mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng insomnia ang isang tao. Okay, so una, so kapag yung isang tao ay dumaranas ng mga depression, ayan, kunyari, namatayan ng asawa, namatayan ng magulang, kumbaga minawala sa kanilang mahal sa buhay. So normal yon na yung isang tao is nagkakaroon ng depression or kung ano man yung kunyari, nagkahiwalay ng boyfriend niya or girlfriend niya or naghiwalay ng asawa. So marami pong dahilan guys yung pagkakaroon ng depression. So isa po yon sa cause ng kaya ka nagkakaroon ng insomnia dahil sa depression, okay? The number 2, kapag yung pagtulog natin is hindi natin nagagawa ng tama. Kunyari, kahit inaanto ka na, hindi mo sinasabayan. So, nasisira yung tulog mo or kailangan kasi guys, kapag oras na ng tulog, so matutulog na tayo. So kapag hindi kasi natin yan na, kumbaga, kapag sira yung schedule ng tulog natin, so isa din yon sa nagiging dahilan o kaya meron tayong nararamdaman sa katawan, merong masakit. So isa din yon sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng insomnia yung isang tao. So yun. So una yung kung meron kang depression, tapos yung mali yung gawi or hindi tama yung schedule ng pagtulog mo, so nasisira yung tulog mo, so kaya lalo kang hindi nakakatulog. The number 3, yun nga yun, kapag may stress ka, yung marami kang iniisip ng mga problema, so isa din po yun. Kasi alam nyo guys, kaya hindi nakakatulog yung tao, ang daming iniisip. So, dapat, kapag oras na ng tulog, wag na po tayo mag-isip. So, kumbaga, kalimutan na muna natin yon. O, di ba? Related to dun sa topic ko kagabi. So, yun. So, ganun po ang gawin natin, guys. So, para hindi po tayo magkaroon ng insomnia, so, iwasan natin mag-isip ng mga malulungkot na bagay, masasakit na nangyari sa ating buhay. Ay, nako, kung iisipin natin yun, guys, wala namang mangyayari, 'di ba? So pwede iiyak natin, then after umiyak, okay na, back to normal. So ganun lang, kailangan lang mai-release natin yung sakit. So pwede natin siyang iiyak. Then after umiyak, so okay ka na. So kumbaga kalimutan mo na muna 'yon. Kumbaga isipin natin lagi na kailangan tuloy ang buhay. Kahit ano man yung nangyari, so kumbaga move forward, life must go on. So kumbaga kahit ano man yung masakit na nangyari sa buhay natin, so hindi dapat tumigil yung mundo natin, 'di ba? So ganun po 'yon. So yun ang rason kaya nagkakaroon ng insomnia yung tao. Ibig sabihin, hindi siya nakakatulog. Gawa ng mga depression, mga stress, yung maling habit ng pagtulog, maraming nararamdamang masakit sa katawan. So, isa po yun sa mga nagiging dahilan kaya may insomnia. Okay, so ngayon, nalaman na natin kung ano yung mga dahilan, so punta naman tayo sa kung ano yung treatment. Ibig sabihin, ano yung pwedeng igamot or ano yung pwedeng solution
para mawala yung ating insomnia. Ayan. Kasi, alam nyo guys, kapag may insomnia ka, babagsak yung yung timbang. Kasi yung hindi ka nakakatulog ng sunod-sunod, yung ilang days or months na meron kang dinadalang insomnia, babagsak po guys yung ating timbang. Kasi talagang mahirap yung hindi nakakatulog, nakakapayat yun guys. So, kaya kailangan, hanggat maaga, kung meron kayong nararanasang ganyan, so, kailangan i-treat na natin ng tama, okay? So, hanapan natin ng solusyon, hanapan natin ng sagot kung ano ba yung pwede nating gawin para magamot yung ating insomnia. Ayan. So, okay. So, number 1 na pwede nating gawin para mawala yung ating insomnia is kailangan daw guys, yung ating tulugan is maayos at malinis. Ibig sabihin, kasi mahirap na nga naman matulog kung ang gulo-gulo ng higaan mo, tapos meron kang maaamoy na hindi maganda. So, kailangan daw yung tulugan natin as in malinis at maayos. Kumbaga, kaaya-aya yung ating paligid. So, ganun po yun. Aba, ang sarap naman kaya matulog kapag yung unan mo ang bango-bango, 'di ba? Yung higaan mo malinis. So, kumbaga, isa yun sa dahilan para maging mas maayos, maging masarap yung tulog mo kapag maganda yung paligid na tutulugan mo. So, yun yung number 1. Then, number 2, dapat daw, kunyari, inaantok ka na. Kasi, ayon sa aking nabasa, ang usual na antok ng tao is between 10 p.m. to 11 p.m. So, ibig sabihin, ang tao daw, inaantok na kapag alas 10 na ng gabi. So, 10 to 11, inaantok ka na yan. So, dapat po guys, kung wala naman tayong gagawin, so, sabayan na po natin. Kasi kapag sinabayan mo yun, ang sarap ng magiging tulog mo.